Patuloy na pagbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Sa ngayon ay bibigyang kasagutan ng aming kasamang si Jules Giang ang mga magagandang tanawin sa lungsod Ormoc. Yan naman ang tinutukan niya dito sa tanong mo o tanong ni Boss, sagot ko. Sa huling araw natin sa Ormoc, syempre hindi natin palalampasin ang kanilang tourist destinations. Kaya naman ay sumaglit muna tayo sa Tourism Center ng Ormoc at nakapanayam natin si Ms. Sherilyn Melgazo. Siya ang nagpayo ng mga lugar na dapat nating puntahan. Unahin na natin ang pinakamalayong puntahan, ang napakagandang Lake Danau. Ang lawa ng Danau sa Ormoc, Leyte ay hugis gitara at ito ay may lawak na 148 hectares. Ito ay may volcanic origin kaya naman sa paligid nito ay may mga geothermal plants na ating tutuklasin mamaya. Sa gabi ay may kalamigan ang temperatura sa Lake Danau dahil ito ay may taas na 2,130 feet above sea level, kasing lamig yan ng Tagaytay. Pwede ka rin magkayak sa may Lake Danau. Katulad ng sa Bohol, mayroon ding mga floating restaurant sa Lake Danau. Kaya naman nabusog ka na sa masarap na pagkain, nabusog pa ang mga mata mo dahil sa ganda ng Lake Danau. Mapapansin mo rin ang magagandang mga pine trees sa paligid ng Lake Danau, kaya naman lalong lumilinis ang hangin sa paligid nito. Okay mga boss, sa likuran natin ay mga nagagandahang mga pine trees. Dito lang yan sa harapan ng Lake Danau. Pero before kaya mangyari ang Yolanda, marami rin kayang mga pine trees dito. Father, ano ba? Kamusta ba before? Oh, when I was aside here before, talagang puno yan ng pine trees. Tapos, as far as I remember, dito nag-organize ang mga international single for Christ, pati yung Boy Scout Jamboree dito sa Lake Danau mismo. Itinuturing area ng DENR ang Lake Danau kaya naman ay bawal ang pagpuputol ng mga puno sa paligid nito, katulad na lamang ng panawagang ito. Ngunit, nakakabahala ng aming makita mismo ang ilang mga motorista na mayroong dalang mga chainsaw at patungo sa kagubatan ng Lake Danau. Sila kaya ay magpuputol din ng puno? Ecological or environmental preserve dahil nga dito ang source of water. Pero nakita natin yung siguro 4-5 ba yung motorcycles na nagdala ng mga chainsaw. So I'm sure definitely wala silang galing sa DNR kasi ano nga ito preservation. Bakit nakarating sila dito? So this continuous illegal logging nangyari pa rin. Right here or near the Lake Danau, which is very dangerous para sa ating natural reserve. Kailangan talagang pangalagaan ng Lake Danau dahil dito rin kinukuha ang tubig ng mga mamamayan ng Ormoc at maging ng Tacloban. Sunod naman nating pinuntahan ang geothermal plant ng Ormoc. Isa itong uri ng renewable energy dahil kumukuha ito ng enerhiya mula sa init sa ilalim ng lupa. Mabuti ito para sa kalikasan dahil wala itong ibinubuga carbon emissions na mapanira sa ating atmosphere. Ang good news pa rito ay marami ring mga lokal ang nakakapagtrabaho rito. Isa pang renewable source of energy na ating pinuntahan sa Ormoc ay ang kanilang bagong-bagong mga solar panels. Mabuti rin ito para sa ating kalikasan dahil tanging init lamang ng araw ang pinagkukunan nito ng enerhiya. Halos 100% ng mga empleyado nito ay galing mismo sa mga lokal ng Ormoc. Nakakapagbigay rin ito ng kuryente sa national grid. Ibig sabihin lamang niyan na maging ang mga Pilipino mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas ay maaaring makatanggap ng kuryente mula rito. Mabalik naman tayo sa syudad ng Ormoc. Maraming mga hotel sa Ormoc kaya tiyak na hindi mahihirapan ang ating mga turista. Mula naman sa napakagandang resort na ito, tanaw na tanaw mo ang magandang view ng dagat ng Ormoc. Mayroon din namang swimming pool dito. Napakalinis ng dagat dito, kaya naman maging mga bata ay makikita mong nag-e-enjoy sa kanilang paglalangoy. Mayroon ding Superdome ang Ormoc kung saan idinadaos ang mga malalaking mga concerts at mga programa. Huwag din palampasin ang Centennial Monument para sa inyong mga selfies. Bisitahin nyo rin ang Old saan makikita ang isang monument ni Dr. Jose Rizal.
Makikita rin sa Ormoc ang isa nitong lumang simbahan, ang Saints Peter and Paul Parish. At para naman sa lahat ng mga gusto mag-food trip, perfect spot ang food park na ito. Turo-turo ang style, mamili ka lang at iihawin na yan para sa'yo. Presko pa ang lugar dahil sa tabi lamang ito ng dagat. Marami rin namang paraan para makapunta ka sa Ormoc. Maaring gamit ang barko at dito kayo bababa sa pier na ito. Sa kasalukuyan naman, hindi operational ang airport ng Ormoc, kaya ang lahat ay kailangan pang bumaba sa Tacloban at patungo sa Ormoc. Ang bagong airport ng Ormoc ay naayos pa sa ngayon dahil ito ay nasira ng hagupit ng Super Typhoon Yolanda. Ito naman ang isinarang airport ng Ormoc. Ito ay nagsara dahil kakaunti na lamang pala ang mga pasahero na gumagamit at laging delayed ang mga flights. Kaya naman habang inaantay na magbukas muli ang bagong paliparan, ginagamit muna ito bilang isang aerospace university. Kaya naman, ano pang iniintay kundi bisitahin na ang Ormoc, pero dapat pa rin nating tiyakin na bilang mga turista ay responsibilidad nating panatiliing malinis ang ating kapaligiran. Ipaparating din natin sa LGU ng Ormoc ang balitang patuloy pa rin ang illegal logging sa naturang lugar. Ngayong natapos na nating libutin ang Ormoc, sunod naman nating alamin ang mga tanong ng boss mula sa Lipa, Batangas. Magtutungo rin tayo sa Cambodia upang alamin ang lagay ng kalikasan sa loob mismo ng ASEAN region. Kung kayo ay may mga nais idulog, mag-tweet lamang sa @PTVPH at gamitin ang hashtag Tanong ni Boss Sagot Ko. Mula mismo sa Ormoc, Leyte, para sa Tanong ni Boss Sagot Ko, ako si Jules Giang ng Telebisyon ng Bayan.